Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin, no, ito po, habang ang buong mundo ay kung ano-ano pong ginagawang paraan ng bawat bansa para po makatugon dito po sa crisis na dulot po ng digmaan sa pagitan ng Iran, USA at Israel. Ang gobyerno natin, ang bansa po natin, nasa denial stage pa rin po. Ibig sabihin, ipinangangalandakan pa rin po ng mga ito na tayo po ay normal pa po ang lahat, wala pa pong krisis. Alam nyo po, pag mali po ang pananaw ninyo sa bagay-bagay, mali din po yung aksyon. Hindi na nga po marunong umaksyon tong gobyerno na to sa normal na sitwasyon. Paano ka patutugon kung may krisis, kung hindi mo nire-recognize na may krisis? Di po ba? Ganyan po eh. Addict lang talaga. Parang addict po yan. Wala po akong pinagbibintangan na addict. Parang yung addiction po yan, nasa denial stage. Hindi ako addict. Gumagamit lang ako. User lang. Kontrolado ko po ang sarili ko. Ito po, ang pinakamaganda pong halimbawa na kung saan po mali na yung direksyon ng Pilipinas. Wala po tayong kakayahan tumugon sa krisis. Kasi hindi po natin nire-recognize na nasa krisis na po tayo. Yan po ang katotohanan. Damay-damay na po ang lahat. Lahat po ng sektor natin. Kaya isa lang po yung mindset eh. Isa lang po yung mindset ng gobyerno. Hindi po, ngayon po, dahil ang sitwasyon po ngayon, nagbanta eto, update natin, no? Ano na yung nangyayari ngayon sa gera, di ba? Yung banta po ni Donald Trump na pasasabugin niya yung mga planta ng langis ng Iran, tigil. Kaya po tumaas, expected po na tataas ngayon yung stocks ng US. Okay? So, strike postponement, ito po yung mga development dyan po sa digmaan. Diplomatic developments, strike postponement, US President Donald Trump. Ayan po, na hindi po muna 5 araw magpapahinga po sa atake sa hindi naman po pahinga sa atake, yung Iranian power plants. Kasi yun yung tinatarget na eh. Okay. Tapos mukhang meron po silang very good and productive conversations para po matigil na yung digmaan. Pero tignan nyo po sana, hopefully, lahat po tayo nananalangin na sana matigil na. Pero tignan nyo po, bukod sa wala na tayong kahandaan, hindi pa natin kinikilala talaga na may krisis. Hindi pa rin sa kanila krisis. Dito sa gobyernong ito, hindi pa rin krisis kung yung triple digit na yung ating gasolina rito. Yung ating pong crudo. Yung ating pong diesel. 100 plus na. Hindi pa rin sa kanila krisis yan. Normalidad pa rin. Okay, kung hindi pa po krisis yan sa inyo, yung nagtaas na po yung presyo ng mga gasolina, yung mga chopper po yung humihingi ng dagdag na taas na presyo ng pamasahe, eto po, apektado na po yung piso natin. Naabot po natin, nung nagsara po yung piso kanina, inabot po natin yung pinakamataas o pinakamababang halaga ng piso. Pinakamababang halaga po ng piso, 60.3. So, eto na po ang pinakamababang halaga ng piso sa kasaysayan ng Pilipinas. O sa kasaysayan ng piso sa Pilipinas. No? Tapos, wala tayong naririnig. Ano yung gagawin ng Central Bank? Ano yung ginagawa nun? Ngayon po,
Kasi nabasa ko ron, nung binabasa ko po yung pagbagsak ng piso ulit, inabot niya na naman ulit ngayong araw, yung pinakamababang piso ulit. Nabasa ko po ron, habang binabasa ko yung balita, bagsak din po yung stock market natin. Putya, kaya tinanong ko po, gaano kalaki yung binagsak ng stock market buhat po nung nagsimula to. So, mahirap to sa AI kasi walang dapat bibigyan mo siya ng buhat po ng napatay ng US at Israel yung leader ng Iran, si Khamenei. Ang laki po. Ito po Jollibee, 17% ang bagsak. 17%. Ang laki po nun. Tapos BDO, 11%. SM, 10%. Mag-11% na kasi 10.9% PLDT, 7%. Ayala at iba pa. Jollibee po, may pinakamalaking porsyento ng binagsak na stocks. Alam niyo po ba kung magkano yan? Kung magkano po ang nawala sa Jollibee at sa SM, pero ang pinakamalaki pong nalugi in billions, SM. Alam niyo po kung magkano po ang nalugi nila sa pera na? Kasi mahirap yung porsyento, magkukwenta ka pa magkano ba yung Jollibee. Ito po sa pera na. Ang Jollibee po, mula po nung napatay yung Iranian leader nila, nalugi na po yung Jollibee, bumagsak na po yung kanilang stocks ng 18%. Magkano po ang inabot sa piso? So, ang Jollibee po ay nalugi po ng 46.3 billion. Jollibee pa lang yan, 46 billion. Ang laki nun. Buhat lang nun nawala si Khamenei. Ganyan na po yung pagbagsak ng Jollibee. Yung SM mas malupit. Bagamat kasi mas mayaman yung SM Kaya mas malaki po yung nalugi ng SM. Ang SM po, buhat po nung February lang, March lang ngayon Buhat po na nagsimula to, yung tinira nila si Khamenei. 93.9 billion ang nalugi sa stock market ng SM. 93.9 billion. Pucha, ang laki-laki na po niyan. BDO, 81.7 billion. SM din yan. Naknam po pa. Diyan ako nagbabangko. Puta, yari tayo dyan. ICTSI. Ito po yung pag-aari ng pinakamayaman. Si Rason. Nalugi po yung International Container Terminal. Sa stock market lang to Hindi po to yung lugi na Ibig sabihin, kahit po kumakain tayo sa Jollibee, kahit po yung sales ng Jollibee kumikita, yung stock market po bumagsak na. Yung worth ng Jollibee, bagsak na siya ng ganong bilyon. Tapos eto, Ayala Corporation, 22.9 billion. Napakalaki po Hindi po. Eto lang po to. Ang lugi po na pinag-uusapan natin, hindi po taon. Eto lang po. Mula February lang. Mula February 27 hanggang ngayon, March 23, 2026. Nalugi po yung SM na 93.9 billion. Wala pa pong isang buwan. Mag-iisang buwan pa lang. Ganyan po ang laki kasi po
Ang paliwanag po dito, yung mga siyempre, pera po yan eh. 'Di ba? Kunwari ikaw, nag-invest ka sa SM, no nagkagera, putya, withdraw mo kaagad yung investment. Yung ininvest mo dyan, winidraw nila. Teka muna, hawakan ko muna tong pera ko. Mahirap na. Wala ka naman nakikita sa gobyerno natin na plano-plano. Dinideny nga nila eh. Dinideny nila. Siyempre, hindi po kikibutong mga ano na to kasi po, pag kumibo po sila na bagsak ang stock market, lalo pong, kunwari ako may investment po ako sa SM, puta, baka maubos na yung ano ko. Yung nilaga kong pera dyan sa SM, kunin ko nga muna. Yan po yung nangyari. Kaya po biglang bumagsak po yung kanilang stocks. Eh, hindi natin alam kung makaka-recover pa yan kasi ang galing ng pamahalaan natin. Wala kang naririnig eh. Wala po naririnig yung mga tao ng plano eh. Ang lagi nyo lang naririnig, ayuda, mamimigay ng 5,000, mamimigay ng 5,000. Grabe po, hindi po to simple. Ang laki po ng pagkalugi na to. Biruin nyo yun, ang Jollibee. Magkano yung Jollibee? Pucha. Ang nalugi nila ngayon, 46 billion. SM, ang laki. Magwa 100 billion. Billion po ang lugi ha. Wala pa pong isang buwan yan. Yung gera na yan. Kaya kung wala pa po kayo nakikitang krisis, ano po yung tinutugunan pa lang ng ating gobyerno? Ang tangi niya palang tinutugunan, ayuda pa lang sa mga driver. Driver pa lang sa Metro Manila. Hindi pa nga nakakapamigay ng ayuda sa ibang lugar eh. Umaangal na yung nabigyan ng ayuda eh. Bakit? Ubus na eh. 5,000 sa tingin nyo ba tatagal yung 5,000 na yan? Ubus na yan 5,000 pinang-ayuda nyo. Wala tayong, kumbaga, nag-press conference pa sila na bigyan natin ng emergency powers si BBM. Binigyan ng emergency powers. Ano nang nangyari sa emergency powers? Hindi naman, alam nyo po bang gamitin para saan yung emergency powers? Para mapababa ang presyo ng langis. Wala po tayong nakikita eh. Magbasa po kayo sa mga social media ng mga makagobyerno. Alam nyo po kung ano po yung mga social media ng Philippine National Philippine News Agency. Yan po yung official na tagapagpakalat ng balita mula sa pamahalaan. Alam niyo po ba kung anong balita nila? Etong pagkakaso ni Trillanes sa 18 Marines. 2 po ang putok na balita ngayon. Yung pagkakaso po ni Trillanes sa 18 Marines, kasama po si Banat Bay at saka yung mga SMNI, yung nag-interview. At saka po yung demanda naman ni Auntie Claire, dito po ng 500 million, dito po kay Libiste. Media, ano na? Yung lahat ng mainstream media, yan po yung headline nila. Trillanes na naman. Antindi, no? Antindi nyo, media. Gaano ka-importante? 2-5 ang pagsasampa na reklamo ni Trillanes eh. Ano pa babago dyan? Bakit yan po laman ng balita nyo lahat? Tuwan-tuwa kayo kasi sa tingin nyo nadadivert. Divert na po ngayon. Kasi kaya hindi na napag-uusapan yung flood control. May panibago na naman tayong krisis. Eto na po. Masaya na kayo dahil natatabunan na yung flood control. Hindi na po natatabunan eh. Dagdag ng dagdag, patong na po. Wala na sosolusyonan kahit isa tong gobyerno na to. Walang problemang nasolusyonan.
Nadadagdagan lang po. Hindi pa po tayo tapos. Wala pa tayong napapanagot sa ninakaw sa flood control. Eto na naman. Tapos, makikita nyo po, lahat po ng masyadong abala tayo. Abala po ang gobyerno. Impeachment pa rin po ang inaatupag. Mahiya naman kayo, gobyerno ng Pilipinas. Hindi na lang po mahihirap na apektuhan. Pati po yung mga ultra-bilyonaryo, bumabagsak na stocks, wala pa rin kayo. Ano na? Ano na tugon nyo rito? Meron palang tugon. Bumuo na ng crisis committee. Bakit po nagbuo ng crisis committee? Parang ICI lang yan. Pag may problema, bumuo ka ng komisyon, bumuo ka ng committee, para it may appear na may ginagawa ka. Tinutugunan na natin. In fact, nagbuo na kami ng crisis committee. Kala ko ba wala tayong crisis? Bakit kayo nagbuo ng crisis committee? Para mukhang merong kaming ginagawa. Nananawagan ang ating presidente. Nananawagan ang ating presidente na ano po? Nananawagan ng presidente natin na magtulong-tulong tayo, bayanihan spirit. Puta, paano kami makikitulong sa inyo? Hindi nyo man lang patigilin yung mga tauhan nyo na usigin si BP Sara. Tuloy-tuloy pa rin. Walang pakialam. Kasi hodang bagsak na stock market, kasi wala po tayong naririnig. Ano po ang gagawin nyo para maiahaw ang piso? Wala lang. Ayuda, mamimigay lang kami ng ayuda. Tuloy lang ang impeachment kay BP Sara. Yan po ang solusyon nila. Impeachment kay BP Sara. Yan ang solusyon. Solusyon po para saan? Para tuloy-tuloy ang kanilang pamumuno, tuloy-tuloy ang kanilang pagnanakaw. Mahiya naman kayo. Napakakakapal na ng mukha ninyo. Saan ka nakakita na gobyerno? Inuuna pa yung pagdedemanda ng danyos na 500 million. Paghamon ng debate kay BP Sara. Anong klaseng gobyerno to? Wala kaming naririnig. Wala kaming naririnig na solusyon sa problema. Hindi po solusyon yung ayuda na yan. Kaya nyo bang isustain ng ayuda buwan-buwan? Kaya nyo pong isustain ng buwan-buwan ang ayuda na yan? Malamang hindi. Paano yung driver? Nakakasama ng loob kasi tuloy-tuloy lang yung impeachment sa kanila. Ang antindi nitong media natin kasi ang kinocover pa rin kaso ni Auntie Claire kay Libiste, kaso ni Trillanes sa 18 Marines. Nagugulat ako, wala na pong nagtatapik kay Trillanes eh. May narinig pa ba kayong vlogger na tinatapik pa yung mga kinakaso ni Trillanes? Pero ang tiyaga nitong mga media, lahat sila. Yan po ang binabalita. Trillanes nagsampa ng kaso sa 18 ex-Marines. Nasaan po ang pagtugon ng problema? Nasaan po? Hindi nyo po pwedeng sabihin lang na wala tayong magagawa. Lagi na lang walang magagawa. May nagawa sana kayo. Sabi na sa inyo eh. Sabi naman po sa inyo eh. Si Tatay Digong, nagawa niya na po, nailatag niya na po yung gagawin
ng isang matinong presidente, sinimulan niya na makipagkaibigan sa Russia, sa China at iba pa. Hinayang na hinayang po ako kasi yung sinasabi ni Pangulong Marcos ngayon na solusyon, makikipag-deal with China, makikipag-deal with Russia. Sana hindi na lang tayo nakikipag-deal ngayon kung tinuloy mo lang yung ginawa ni Tatay Digong, friends to all, enemies to none. Mukha po akong pabalik-balik kay Digong kasi wala pong ibang way. Pangmatagalan po talaga to. Gusto mong umunlad ang bansa natin? Tsatsagain mo yan. Makikipag-diplomatic relationship ka sa mga taong pwede mong maging katulong para umunlad yung bansa mo. Ngayon po, kahit 2 milyon mahigit ang tao ng Pilipino dyan, mga Pilipino dyan sa Middle East. Kahit nagbobombahan po sila, binobombahan po sila ng mga wala pong kasiguruduhan ng buhay nila. Ang dami po nagsabi kahit sa program namin kanina sa Birada Aguila, hindi kami babalik sa Pilipinas. Magtatago na lang kami ng bomba kasi wala namang programa para sa amin eh. Babalik kami dyan para saan? Pagkatapos, halimbawa, bumalik sila. Naging payapa na ulit, mag-a-apply na naman sila. Pagsasapalaran na po nila ang buhay nila. Yan po ang consensus. Marami sa inyo. Lahat tayo may kamag-anak sa abroad. Pagsasapalaran na nila yung kanilang buhay dun. Kaysa bumalik dito na walang naghihintay na trabaho, wala lang. Mabubwisit pa sila dahil panay korupsyon, walang kalutasan yung korupsyon, panay propaganda, panay politika. Inuuna pa rin po yung politika. Si Anticler ang tagapagdala ng masamang balita sa atin eh. Anong dinidiscuss ni Anticler? Binabanatan si Toby Chanco. Binabanatan si BP Sara. Naghamon ng debate kay BP Sara. Binabanatan si Libiste. Magpe-presscon ka para lahat sa'yo, nakatutok kay Anticler ang presscon niya. Ikaw ay tagapagsalita ng Malacanang. Malacanang press officer ka. Pero ikaw, hinahamon mo ng debate si BP Sara. Hinahamon mo si Chanco na maglabas ng ebidensya. Hinahamon. Sampakan ng kaso dito kay Leandro. Ginagamit mo yung Malacanang press corps para sa sarili mong kasikatan. Nadaig niya na ngayon si Tulfo eh. Ginagamit niya yung Malacanang press corps, yung kanyang mga press conference, para i-promote yung kanyang vlog. Yung kanyang personal vlog. Alam nyo, takantaka po ako. Galing po ako sa gobyerno eh. Pwede pala yung ganyan. Double compensation. Nagtatrabaho ka na sa Malacanang, pasweldo ka na ng Malacanang, yusik ang sweldo mo, tapos vlogger ka pa rin at the same time. Hindi ko na po maintindihan. Meron po ba kayong narinig na eto gagawin natin sa crisis na to? O meron, magtatayo ng crisis committee. Para saan? Parang ICI. Para kunwari may ginagawa. Lumang tugtugin na yan, Mr. President. Ang gusto naming marinig, ano gagawin mo ngayon? Tapos na. Ayaw nang umalis ng mga... Kung ayaw na nila magpaligtas doon, paano na? Kaya ayaw nilang
umalis dun sa... Halimbawa, Mr. President, inoperan mo sila, lahat ng babalik sa Pilipinas, meron kayong nakalaan trabaho. Kung wala man kayong dadat ng trabaho, may sweldo kayo sa loob ng 6 na buwan. Sinong hindi uuwi? Hindi ba? Sinong gusto na nagtatago sa mga bomba? Wala pong may gusto nun, Mr. President. Gusto nilang umuwi, gusto nilang maging ligtas. Tapos, hindi naman po sa naiinggit kami, Auntie Claire, no? Dangling. Dangling yung earrings mo. Mukhang mamahalin. Sa kabila ng krisis, magpapakita ka ng mga ganyang alahas. Diyos ko. Kala mo atin ng party. Magpe-presko, no? Hindi po ako mahilig sa pumuna ng mga kasuotan, pero ngayon, binanatan siya ni Libiste. 2.4 billion yung PCO budget. Tapos, umaamin na may sakit, nagkakasakit na si Auntie Claire, kaya nagdedemanda ng 500 million. Alam niyo, magaling yung abogado ni Auntie Claire, eh. Ha? Sa husay ng biruin mo, naisip ni Auntie Claire na manghingi ng danyos. Siya po yung may kasalanan, Pinake news niya si Libiste. Kaya siya dinimanda. Nung dinimanda ni Libiste, hindi raw siya makatulog. May anxiety daw siya, kaya naniningil kay Libiste ng 500 million. Oh, mukhang may sakit. Kasi hindi na makatulog, eh. May anxiety daw, eh. Tsaka yung reputasyon niya daw, nasira daw. Dahil sa pagkakaso ni Libiste. Sabi nga ni Libiste, kung nagkakasakit ka na dahil sa hindi ka na makatulog, hindi kita babayaran na 500 million, pero ipapa-admit kita. Ako bahala. Sagot ko ang pampa-hospital, Auntie Claire. Alam niyo, ang galing po nang nagpayo kay Auntie Claire. Ang galing ng abogado niya. Biruin mo, naisip ng abogado mo yan, Auntie Claire, na humingi ng 500 million na danyos. Teka pala muna. Sino ba ang abogado ni Auntie Claire? Wala siyang abogado. Siya ang tatay yung abogado sa kanya. Ikaw pala nagpayo sa sarili mo, Auntie Claire. Ikaw pala, Auntie Claire, ikaw pala nagpayo sa sarili mo. Hindi, nagkaka-anxiety nga daw, eh. Nagulat po ako, ang laki, oh. Ang nalugi na po sa sa stock market natin, approximately 253 billion pesos. Paano pa po pag yung piso natin, pabagsak ng pabagsak? Grabe. Kawawa naman na may-ari ng Jollibee. Natanggal na nga yung may-ari ng Jollibee sa pagiging billionaire in dollars, eh. Kahit na okay. Punta pa po tayo dito sa mga iba pang balita.
kung may iba pa tayong balita. Ito po, there is no oil crisis, hence we will create a crisis committee. Yan po ang banat ni General Orlando De Leon. Wala raw crisis committee. Okay. Pinabulaanan po ng ICI. 'Di ba sinabi ni Isidre na wala raw pananagutan si Romualdez diyan po sa flood control. Pinabulaanan po ng ICI. The ICI does not have prosecutor authority. Representative Isidre selectively quoted the referral and presented these excerpts without its full context. Ayan po. So, hindi po pala totoo. Katunayan, okay, hindi po inabsuelto, no, ng ICI si Romualdez. Katunayan, ni-refer nila si Romualdez para ituloy na ng ombudsman yung pag-iimbestiga kay Romualdez. So hindi po totoo yung sinasabi po ni Isidre na wala na parang inabsuelto ng ICI itong si Romualdez sa kanyang kaso. So selective lang daw yung ginawa ni at hindi yung full context na pinasa nila. Syempre wala na eh. Wala nang kasama yung tao eh. Okay, kaya mag-isa na lang kasi yung chairman na lang ang natitira. Mga siraulo talaga to. Ito po. Pakita ko lang sa inyo Martin Romualdez daw po pinagkaguluhan ng mga tao. Ayan po yung meeting na sinagawa ni Martin Romualdez. Ayan. Ayun po yung staff niya. Tapos meron naman palang dumalo 4. Sabi kasi 3 eh. Yung pala yung isa naroon nakaupo. 4 lang po ang dumalo. Sa pa yan? Sa Leyte pa yan. Pinagkaguluhan daw po si Martin Romualdez. Ang galing talaga. Ayan po. Tapos si BBM naman po, nakakaawa din po. Wala pong pumapansin dun sa kanya sa airport, di ba? Nakatayo lang dun si BBM. Halos wala pong pumapansin na sa mga dumadating na mga OFW. Nakakaawa rin ng mga hinayupak. Okay.